Dahil sa ginawa ni Law ay napinsala ang internal organs ni Doflamingo. Nagalit si Tribble kaya sumugod ito, ngunit sinipa naman siya ni Luffy. Nagagalit si Law dahil noon ay pinatay ni Doffy si Corazon. Sagot ni Doffy na pabigat lang daw si Corazon sa grupo nila. Kaya nainis si Law at gumamit ng counter-shock sa katawan ni Doflamingo. Pero pagkatapos nito ay bomb ibigay na rin ang katawan ng Death Surgeon. Subalit si Doffy ay muling bumangon kaya kinabahan sila Law at Luffy. Giit ni Joker na may kakayahan siyang pagalingin ang sarili gamit ang mga string nito. Saka kinuha ni Tribble si Luffy gamit ang slime nito at binalibag siya sa sahig. Si Doffy naman ay tatapusin na talaga si Trafalgar Law. Pero pinigilan siya ni Luffy na gawin ito. Saka naglaban ng hockey ang dalawa gamit ang mga paa, na sa sobrang lakas ay yumayanig ang buong paligid na nakikita ng mga tao sa ibaba. Napahanga si Law dahil nakakagamit ng matinding hockey si Luffy. Natutuwa naman si Tribble dahil mas malakas daw ang hockey ni Doflamingo. Sa flashback ay ipinakita nung nakasabit sila Doflamingo dahil nais silang patayin ng mga tao. Ngunit si Doffy ay hindi pa rin sumuko kaya na-activate nito ang napakalakas na hockey kaya nahimatay ang mga tao at namatay ang apoy. Nang malaman nito ni Tribble ay namangha siya dahil nakakagamit ng Supreme King Hockey si Doflamingo. Kaya nararapat daw na maging hari si Doffy kaya binigyan niya ito ng Devil Fruit. Sa present ay sinabi ni Tribble na si Doflamingo ang napili ng kalangitan. Ngunit hindi natinag si Luffy kaya nagpatuloy sa pag-atake. Saka umakyat at sinuntok ng napakalakas si Doflamingo. Tapos hindi niya tinigilan ang pag-atake kay Joker. Nagpaikot-ikot din si Luffy at nasipa ng napakalakas sa tiyan ang katunggali. Tapos sinuntok niya pa ito sa pagmumukha. At binigyan pa ng isang uppercut. Saka naghanda ng bazooka technique pero natatawa pa si Doflamingo. At pag-atake ng bida ay mabilis na sumugod si Doffy at sinipa nito si Straw Hat Luffy. Napatalsik si Luffy tapos bago tumalsik ay hinuli siya ni Tribble ng sipon nito kaya nabihag niya ang bida. Naglakad si Doffy patungo kay Law. Pinipilit naman ng bida na makatakas mula kay Tribble pero hindi nito magawa. Sa gitna ng kamatayan ay nagawa pang asar-asarin ni Law si Tribble. Kaya lalo itong nagalit at inatake ng mga slime si Trafalgar Law. Saka sinabi nitong si Doflamingo lang ang nag-iisang hari. Sa nakaraan ay ipinakita nung nakilala nila si Doflamingo ay sinabi ni Tribble na gagawin nila itong pinuno dahil sa espesyal na taglay nitong Supreme Hockey. Kinabukasan ay nakita ni Tribble na may sugat si Doffy. Kaya nagtungo ito sa kinaroroonan ng mga nanakit kay Doflamingo at pinagbabaril ang mga ito. Nagpatuloy ang kanilang masamang gawain upang makaipon ng salapi. Nang makita ni Diamante na may sugat na naman si Doffy ay ipinaghiganti niya ito sa pamamagitan ng pagsunog sa bayan. Dahil dito ay naging kinatatakutan at iginagalang ang grupo nila. Sa present ay naglabas si Tribble ng lighter para pasabugin si Law. Ngunit sinabi ni Law na isang pangit na puppet lang si Tribble para kay Doflamingo, kaya hindi nakatiis ang pangit at pumasok ito sa loob ng operating room ni Law. Saka daw nito ipapasok ang apoy sa bunganga ng Death Surgeon. Pero pinakilos ni Law ang kanyang naputol na kamay kaya nahiwa nito ang katawan ni Boy Sipon. Nakalabas si Luffy mula sa slime ni Tribble. At dahil sa pinsala ay nahulog ang mga sipon nito kaya tumambad ang payat nitong katawan. Kaya nalaman ni Luffy na hindi pala niya tinamaan ang tunay na katawan ni Tribble kanina. Pero mas pinili ni Tribble na mamatay kasama ni Law kaya sinunog nito ang slime habang nandoon siya at nakagawa ng malakas na pagsabog na nakita nila sa ibaba. Gamit ang clairvoyance ay nakita ni Violet na natalo si Tribble at nakaligtas sila Law at Luffy. Dinala ng ating bida si Law kay Robin at inihagis ito kaya sinalo ng dalaga gamit ang ginawa niyang net. Ngunit nais itong tuluyan ni Doflamingo kaya naghanda din si Kiros. Ngunit nakagamit ng bullet string si Joker bago ito masipa ni Luffy. Kaya nangangambang tamaan ito sila Robin. Subalit sa tamang pagkakataon ay iniligtas ni Cavendish ang dalaga gamit ang espada nito. Saka sinabi ng bida na si Mr. Goldie na daw ang baalang magligtas sa mga kasama. Natuwa si Cavendish dahil may tiwala daw sa kanya si Luffy. Giit ni Leo na tinahi niya daw ang naputol na kamay ni Law. Nais din ni Mancheri na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagpapagawa ng barrier na hagdan si Cavendish kay Barto pero ayaw siyang sundin ito. Ngunit nang malaman na para ito kay Robin ay pumayag na siya. Gumamit ng mga string si Doflamingo kaya pinagsusuntok siya ng ating bida. Pero sinabi ni Doffy na hindi daw siya nasaktan kaya siya naman ang umatake kay Luffy gamit ang string na letigo. Tapos sinipa pa nito sa likod si Luffy na nagsanhi ng pagkawasak ng malaking bahagi ng lugar na nakita ni Robin. Dinala ni Cavendish si Law ngunit nagpapaiwan ito dahil nais niya daw mapanood na natatalo ni Luffy si Doflamingo. At kung hindi naman ay nais niya daw samahan si Luffy na mamatay doon. Gumamit ng rainbow string si Doffy upang masalag ang atake ng bida. At nagsabayan sila ng matinding mga sipa na may hockey kaya yumanig ang buong paligid. Dahil sa sinabi ni Law ay nagpa siya si Cavendish na magpaiwan na rin doon. Si Barto ay gumawa ng hagdan na barrier.
At binigay naman ni Cavendish ang kanyang damit kay Robin upang matakpan ang mga sugat nito. Nagpatuloy sa bakbakan ng dalawang captain gamit ang napakatitindi nilang mga kakayahan. Saka pinagsusuntok ng ating bida ang kalaban nito. At gumamit naman ng mga string si Doffy upang mahuli si Straw Hat Luffy. Pero hindi tinamaan ng bida at gumamit ng Gear Second saka tumalon at sinuntok ng napakalakas na Red Hawk si Doflamingo. Subalit buhay pa rin si Joker kaya nag-Gear Third si Luffy at saka gumamit ng Grizzly Magnum. Ngunit nakatakas dito si Doffy. Saka sumugod at tinamaan niya sa mukha ang ating bida. Giit ni Doffy na malapit nang mamatay ang lahat dahil sa kanyang birdcage. Dagdag pa nitong sisisihin daw ng mga tao ang Straw Hat dahil sa kanila ay nasira ang kapayapaan. Sagot ng bida na panlabas lang ang kapayapaan na pinapakita nila dahil marami ang nagdurusa doon. Patuloy ang pagliit ng birdcage kaya patungo ang mga tao sa gitna nito para hindi sila masaktan. Ang mga natumbang gusali na hindi mahiwa ng mga string ay itinutulak nito patungo sa mga tao kaya wala silang magawa kundi ang tumakbo. Napansin ni Violet na kailangan na nilang lumikas doon dahil patungo ang gitna ng birdcage sa kinaroroonan ni Doflamingo. Kaya natakot si Usopp at pinagmadali si Hack. Sila Cavendish ay tahimik na naghihintay sa flower field. Samantala ang ating bida ay gagamitin na daw ang kanyang Gear Fourth. Kaya pinalobo nito ang sarili at naging malaki ang kanyang pangangatawan. Saka ipinakita ang bagong form ni Luffy na tinatawag na Bounce Man. Tumawa si Doflamingo dahil mukhang walang kwenta daw ang bagong anyo nito. Giit ng bida na natutunan niya daw ito sa pakikipaglaban niya sa mga malalaking hayop sa loob ng 2 taon. Sumugod na si Luffy at gamit ang Gear Fourth ay sinuntok niya ng napakalakas si Joker kaya tumalsik ito ng napakalayo at tumago sa mga gusali at sa sobrang lakas ay tumama pa siya sa isang gusali sa ibaba. Nagtataka ang mga tao kung bakit nandoon si Joker. Pero maging si Doffy ay nagtataka daw kung ba't siya nandito saka tumakbo ang mga tao. Nakita niyang paparating si Luffy at gumagamit ito ng steam para makalipad. Umatake ng nagliliyab na string si Doflamingo ngunit nakailag ang bida. Saka siya sinipa ni Luffy ng napakalakas sa pagmumukha kaya talsik na naman si Joker ng napakalayo. Nakita ito ni Violet kaya natuwa si Barto sa idol niya. Samantala galit na talaga si Doflamingo kaya nagtungo ito kay Luffy. Saka siya sumugod sa bida at gumamit ng mga string na sinira lang nito. Tapos nagsuntukan sila sa ere at nakailag si Luffy sa bullet string. Kaya muling nagsabayan ng mga ito ng mga atake ngunit nasaktan si Doffy. Sinuwag siya ng bida patungo sa itaas, ngunit pagsuntok ni Luffy ay nakatakas ito, tapos tinamaan niya ng matinding sipa ang tagiliran ng Bounce Man. Ngunit hindi pala nasaktan si Luffy kaya talsik si Doflamingo. Saka pinahaba ng bida ang kanyang kamay at umatake. Tapos hinahabol ng kanyang kamao si Doflamingo kahit saan ito magpunta. Nagmintis ang bida kaya nakaatake din si Joker. Pero sinalubong ito ng kamao ni Luffy hanggang sa tuluyang tumama ang suntok sa pagmumukha ni Doflamingo. Kaya talsik ito at tumago sa napakaraming mga gusali sa ibaba. Nang makita siya ng mga tao ay nag-cheer ang mga ito para kay Luffy. Di makapaniwala si Cavendish na ang nakikita niya ay ang Straw Hat. Pero napansin daw ni Law na sobra-sobra ang paggamit ni Luffy ng hockey. Samantala lumabas na rin si Burgess sa lungga nito. At hindi niya alam na sinusundan siya ni Koala. Sinabi ng hari na kung matatalo ni Luffy si Joker ay maglalaho ang birdcage. Samantala hindi makarating sila Zoro sa patutunguhan dahil engot ito sa direksyon. Kaya sumakay na lang siya sa alaga ni Kanjuro na mas lalong nahirapan sa paglipad. Umabot na rin sa factory ang birdcage dahil sa patuloy na pagliit nito. Ngunit hindi nito mahiwa ang factory dahil gawa pala ang pader nito sa Sea Prism Stone. Napagtanto ni Joker na limitado lang ang kakayahan na ito ng bida. Kaya nagpalabas siya ng mga string at binalot nito ang buong paligid saka ginamit niya ang mga ito para atakihin si Luffy. Habang naghihintay si Joker ay nag-aayos ito ng sariling katawan gamit ang mga string. Tapos tuluyan pang binalutan ng mga string ni Doffy ang lahat ng mga gusali kaya kahit saan ay maaaring manggaling ang mga atake nito patungo kay Luffy. Samantala papaliit ang ligtas na lugar para sa mga tao dahil sa birdcage. Gamit ang radyo ay nagsalita si King Rico sa mga tao. Kung saan sinabi nito na kailangan nilang tatagan hanggang sa matapos ang lahat ng ito. At kailangan nilang magtiwala na matatalo ni Luffy si Doflamingo kaya wag daw silang susuko. Nakita ng mga tao ang walang tigil na pag-atake ng mga string kay Luffy. At dahil sa sinabi ni King Rico ay lumakas ang loob ng mga tao. Patuloy ang pag-atake ng mga string kay Luffy sa itaas habang inaayos ni Doflamingo ang kanyang katawan. Nakatakas si Luffy sa atake ni Joker at mabilis na sumugod kaya sinundan siya ng mga string nito. At nagpalabas pa ng mas maraming string upang magkaroon ng sapat na oras para maayos ang katawan.
Ang lahat ng mga gusali ay naging mga string na rin na umaatake sa ating bida kaya ginagawa ni Luffy ang lahat para makaligtas. Saka itinagol niya ang ulo at ipinang-atake sa katawan ni Joker. Ngunit nahuli din ito ang kanyang kamay kaya binalibag. Pero sumugod muli ang bida at sinalag ang atake ni Joker. Saka inihanda ang mga kamay kaya umatake ng napakarami si Doflamingo sa kanya. Ngunit nakatakas ang bida at naatake si Doflamingo sa kanyang katawan kaya talsik na naman ito ng napakalayo at tumama pa sa malaking bato. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga nakakapanood sa kanilang nasasaksihan. At nagsaya ang lahat ng mga tao dahil hindi na kumikilos si Doflamingo. Napansin naman ng judge na nakita niya ang mga teknik na ito sa Coliseum na ginamit ni Lucy. Kaya nalaman niyang si Luffy pala ang sumali sa Coliseum. Pero dahil iba ang itsura ngayon ng bida ay nagtanong ang mga tao kung siya ba talaga si Luffy ngunit iniwan lang sila nito. Binalita ni Violet na nanalo si Luffy sa laban kaya natuwa ang mga kasama at napahanga naman si Cavendish sa lakas nito. Pero hindi pa rin nawawala ang birdcage kaya naisip nilang buhay pa si Doflamingo. Dahil dito ay sumugod ang bida gamit ang lahat ng natitirang lakas. Ngunit sa kalagitnaan ay hindi na kinaya ng kanyang katawan kaya nahulog ito. At dito na nagpakita si Burgess para tapusin si Luffy. Natakot ang mga tao nang makita ito. Samantala nagkaroon ng pagyanig dahil kay Doflamingo kaya pinipilit bumangon ni Luffy pero hindi na kaya ng katawan. Dahil sa mga pagyanig ay nanganib na naman ang mga tao. Habang nasa taas si Doffy ay inaayos niya ang kanyang internal organs. Ang bida naman ay wala na talagang lakas, kaya tuluyan na itong nakatulog pero kinuha siya ni Gayats na host ng Coliseum. Sinabi ng bida na hindi siya makakagamit ng hockey sa loob ng 10 minuto. Ngunit si Doffy ay bumababa na ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang mga gladiator naman ay handa siyang ipagtanggol upang mabawi ang lakas. Pagbaba ni Doffy ay sinalubong siya ng napakaraming gladiator. Tapos itinakas ni Gayat si Luffy kasama ang iba pang mandirigma. Ngunit biglang yumanig dahil nais palang patayin ni Burgess ang ating bida. Pero sa tamang pagkakataon ay niligtas ito ni Sabo. Bumangon pa rin si Burgess pagkatapos ng ginawa ni Sabo kaya pinakita nito ang apoy na nanggaling sa Devil Fruit. Nagalit si Burgess nang malaman na si Sabo pala ang nakakuha nito. Kaya sumugod si Burgess at sumuntok kaya nahiwa ang mga gusali. Pero pinagsusuntok lang siya ni Sabo tapos gumamit ng Burning Dragon Claw sa katawan nito kaya umikot-ikot habang tumatalsik ang wrestler patungo sa mga gusali. Ngunit muli itong bumangon kaya pinuntahan ni Sabo. Samantala sa isang atake ni Doflamingo ay patay ang maraming mga gladiator na nasa likod. Saka pinagtutusok niya pa ang mga ito. Patuloy ang pagtakbo ng mga tao para hindi sila mapatay ni Doflamingo dahil patuloy nitong winawasak ang lahat ng mga nasa paligid. Kaya ang lahat ng mga tao ay nagsiksikan sa ligtas na lugar. Subalit hindi na nila alam kung saan sila magtatago. Gamit ang kakayahan ni Mancherry mula sa Devil Fruit ay nagising na rin si Hodge Rudin. Si Zoro ay gumamit ng armament hockey upang pigilan ang birdcage gamit ang kanyang lakas. Kaya gumamit na rin ng hockey si Kinemon, pati na rin si Kanjuro, at tinulungan si Zoro upang ma-delay ng kaunti ang pagliit ng birdcage. Sila Frankie naman ay tinulak ang factory na gawa sa Sea Prism Stone upang pigilan ang string. Samantala nagyayabang pa rin ang isa sa asungot na tauhan ni Doflamingo. Ngunit dumating ang lahat ng mga manlalaro sa Coliseum at pinagsasapok ang lahat ng mga natirang bantay doon. Nagtataka sila Hodge Rudin at Dagama kung paano sila nakakakilos. Sagot ni Leo na dahil ito sa life support ni Princess Mancherry. Ngunit ang mga kaharap ni Doflamingo ay pinagpapatay na nito. At pinabilis pa nito ang pagliit ng birdcage kaya katapusan na ng mga tao. Napaiyak na lang si King Rico nang makita ito. Samantala nagharap naman sila Burgess at Sabo. Pero nananalo ang binata sa laban, saka pinalo niya pa ito ng napakalakas sa may itlog. Nang mapansin ni Sabo na bumilis ang pagkilos ng birdcage. Ngunit pinipilit pa rin nila Zoro na pigilan ito. Sila Frankie ay ginagawa din ang makakaya nila. 3 minuto na lang bago makarating ang birdcage sa napakaraming mga tao. Ngunit 4 na minuto pa ang kailangan ni Luffy para manumbalik ang hockey nito. Kaya matapang na sumugod ang iba pang gladiator. Pero wala silang pag-asang manalo sa kakayahan ni Doflamingo. Si Barto ay gumawa ng barrier at tinulak nila ito para pabagalin ang pagsarado ng birdcage. Ipinakita na gamit ang kakayahan ng prinsesa ay pinagaling nito ang mga pinsala ng mga tao upang marami ang makaligtas. Nakasakay si Mancherry kay Kabo upang ikalat ang kanyang kapangyarihan. Si Lo ay pinilit magtungo kay Luffy dahil wala na daw silang sapat na oras ay gagawa niya ito ng paraan. Nagpakita si Usopp sa mga tao upang humingi ng tulong sa pagtulak sa birdcage. Si Doflamingo naman ay hinahanap pa rin si Luffy ngunit pinipigilan siya ng mga gladiator. Si Rebecca ay humingi na rin ng tulong sa mga tao upang tumulong sa pagtutulak ng birdcage. Saka nakita niya ang espada ng kanyang ama at hinanap niya kung nasaan si Doflamingo upang pigilan ito. Pero nakita na ng
nandoon din si Violet. Dahil balak itong pigilan ni Violet upang magkaroon ng sapat na oras na makarecover si Luffy. Sumugod ang babae pero hindi makatama ng mga atake sa Warlord. Sa halip ay siya pa ang nasipa nito. Ang Smile Factory ay pilit na tinutulak nila Frankie at magkakasama naman ng tatlong swordsman upang pigilan din ito. Ngunit sa likod ay dumating pa ang Navy Admiral na si Issho Fujitora. Kinabahan si Zoro pero tinulungan pa sila nito sa pagtutulak ng birdcage. Maging ang mga tauhan nitong mga marine ay tumulong sa ginagawa nila. At pati ang mga sibilyan ay tumulong na rin sa pagiging pusher at nagtaka sila dahil huminto ang paggalaw ng birdcage. Pero lalong bumilis ang pagliit nito. Subalit nagtulong-tulong ang lahat ng mga tao upang makaligtas sa kapangyarihan ni Joker. Muling bumangon si Violet at gumamit ng tear wheel patungo sa dati nitong boss kaya nagkaroon ng pagsabog. Pero natusok pala ito ni Doffy gamit ang string. Pinipilit pa rin lumaban ng dalaga kahit na wala siyang pag-asang manalo kaya nakakawawa lang siya. Tapos banihag siya nito gamit ang string. Saka kinontrol niya si Rebecca upang ito ang sasaksak sa kanyang tiya. Binibigay ng mga swordsman ng lahat ng makakaya upang mapabagal ang pag-compress ng birdcage. Maging sila Frankie at ang Tontate tribe ay binibigay ang lahat ng lakas. Gamit ang barrier ay pinipilit din nila Barto na pigilan ito. Samantala si Baby Five ay niyayakap lang si Sai. Tapos sa pangunguna ni Barto ay ibinuhos ng mga ito ang lahat ng lakas. Pinipigilan ni Rebecca ang sarili sa nais ipagawa ni Doffy subalit wala itong magawa dahil napakalakas ng teknik ni Joker. Sa itaas ay nagsalita si Gayats na malapit na daw magbalik ang Star of the Colosseum. Kaya inakala ni Cavendish na siya ang tinutukoy nito. At napansin niya na rin na nawawala si Law. Saka sinabi ng host na ang tinutukoy niyang hero ay si Straw Hat Luffy na siyang magliligtas sa kanila mula kay Doflamingo. Dahil dito ay nagtiwala ang lahat ng mga tao sa ating bida. Kaya nag-cheer ang mga ito sa kanilang tagapagligtas na si Straw Hat Luffy. Pagkatapos sinabi pa ni Gayats kay Doflamingo na tapos na ang panlilinlang nito sa mga tao. At ginagawa pala ito ng host para tigilan ni Doffy sila Rebecca at Violet. Ginagawa ng lahat ang makakaya subalit natapos na ang epekto ng Devil Fruit ni Princess Mancherry sa mga mandirigma kaya isa-isa na silang bumagsak. Naiiyak si Mancherry dahil hanggang dito na lang ang magagawa niya. Pero sinabi ni Kabo na marami pa rin silang nailigtas dahil sa kakayahan ng prinsesa. Hindi tumigil sa pag-cheer ang mga tao dahil ito na lang ang magagawa nila. Subalit sa isang iglap ay biglang tinusok ni Doflamingo si Gayats. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-cheer ang mga tao. Natatawa naman si Doffy dahil hindi pa rin nagpapakita si Luffy. Saka pinagpatuloy na ni Doflamingo ang karahasan na gagawin kay Violet gamit si Rebecca. Ngunit pag-atake ng dalaga ay naputol ang espada nito. Dahil dumating na pala si Luffy at kinuha naman ni Law si Violet. Kaya lalong lumakas ang cheer ng mga tao. Muling nagkaharap ang dalawang magkatunggali. Ngunit sa isang iglap ay tinusok ni Doffy ang ating bida. Sunod ay si Rebecca ang aatakihin nito pero iniligtas ito ni Law. Nagpalabas na naman ng napakaraming string si Doflamingo kaya nahuli nito si Luffy. Tapos naghanda ito ng napakaraming panusok. At lahat ito ay panang atake sa ating bida. Kaya gumamit ng armament hockey si Luffy para protektahan ang katawan. Ngunit dahil sa dami ay tumagos ang isa. At nagpatuloy pa ito sa pag-atake hanggang sa tumalsik ang ating bida. Nanghihina si Luffy nang muling umatake ang mga panusok ni Joker. Kaya inisip ng mga tao na tuluyan ng natalo ang Straw Hat. Nanghihina si Luffy kaya nagawa na rin siyang makontrol nito gamit ang string. Samantala patuloy pa rin ang pag-compress ng birdcage kaya nanganganib na ang lahat. Si Luffy ay gumamit ng armament, at pilit na ginamit muli ang Gear Fort. Giit naman ni Doffy na gagamitin niya ito para patayin ang mga sibilyan. Ngunit nakatakas si Luffy mula sa mga string nito. Saka umakyat ang ating bida kaya sinundan ito ni Doflamingo. Naghandang sumuntok ang Straw Hat, kaya naghanda ng spiderweb ang kalaban. Ngunit naalala ang sinabi ni Rayleigh na kailangan niyang mag-isip ng ibang strategy kaya pinalobo pa ni Luffy ang kamay upang makagawa ng mas malakas na atake. Nagsimulang umatake si Joker kaya sumugod na rin ang bida at inatake ang string ni Doflamingo kaya nagkaroon ng mga shockwave dahil sa lakas ng dalawa. Ibinigay ni Luffy ang lahat ng natitirang lakas ngunit ganun din ang ginawa ni Joker. Subalit dahil sa mga cheer ng mga taong naniniwala sa ating bida ay mas lumakas ang loob nito kaya tuluyang nawasak ang atake ni Doflamingo at tuluyang tumama ang malakas na suntok kay Joker. Kaya tumalsik ito sa ibaba at tumambling ang malaking bahagi ng lupa dahil sa sobrang lakas ng suntok ng ating bida. Napaiyak si Rebecca nang makita na nagawang manalo ni Luffy. Saka naalala nung unang beses niyang makilala ang bida sa Colosseum. Si Violet ay naalala ang hirap na tiniis kay Doflamingo kaya tumulo ang mga luha nito. Kalaunan ay naubos na rin ang lakas ni Luffy kaya nahulog ito at kinuha naman siya ni Law. Nagtatanong kay Gayats sa mga tao kung ano ang nangyari. Kaya kahit na nanghihina ay sinabi ng host na unti-unti nang nawawala ang birdcage.
Kaya nang mawala ang mga string ay nasubsob ang mga nagtutulak dito, at natumba ng Tontate tribe ang factory. Nawasak man ang buong bansa ay masaya pa rin ang mga tao dahil nakaligtas sila sa sakuna. Saka umiiyak na sinabi ni Gayats na ang nagwagi sa laban ay walang iba kundi si Straw Hat Luffy kaya naghiyawan ng lahat ng mga tao. Tuwang-tuwa din ang mga Tontate na kumapit kay Franky. At nagdiwang ang mga tao dahil sa panibagong buhay na nakamtan dahil kay Straw Hat Luffy.